we think first, and kung hindi pa naman kayo sure, okay naman po na magsasama muna kayo. At the same time, kilalanin nyo ang isa't isa before na magpakasal kayo, at sure na kayo sa isa't isa para maging masaya at walang hassle o problema. Guys, explain ko po sa inyo kung paano ako nag-process ng annulment ko ng napakatagal, magastos, at higit sa lahat ang effort ko po dahil andito po ako sa abroad. Hindi po ako basta-basta nakaka-attend ng hearing. So ang lahat po ng yun ay contact to lawyer, tsaka may tao akong dapat pagkatiwalaan doon. At the same time, of course po, kailangan natin maglagay para matapos ng madali ang ating annulment. Una po, yung lawyer ko, hiningian ako ng mga documents, lahat ng documents na kailangan niya, birth certificate, marriage contract, tapos kung may mga anak kayo, yung mga birth certificate ng mga anak nyo, kailangan ipasa yon. At the same time, yung psychologist test na babayaran nyo po yon, separate ng pay for the lawyer. So, ang lawyer po, nagkakahalaga ng pwede ko pong sabihin sa inyo kasi tapos man na ako. Nagbayad ako sa lawyer ko ng almost 360,000 pesos. Imagine po, no? Pwede tayo makabili ng piece of land sa annulment na to. At pwera pa po yung sa doctor na psychologist, kasi yun po ang pinaka-importante sa lahat, na doon po pagbabasihan ng judge ang history ng pagsasama nyo ng mister mo. Kaya kailangan po sa psychologist, meron po 2 witnesses na magpapatunay na talagang kilala niya yung nagiging mister mo or magiging yung misis mo, na magpapatunay na kilala niya ito. Kailangan makareceive rin po siya ng notice from the psychologist at tatawagan po siya ng psychologist. So, sa pangalawang witness po, kailangan dito walang mga kamag-anak, kaibigan lang po, at saka yung kalapit na kaibigan mo na nakakakilala sa inyong dalawa. So, at ganun po natapos yung psychologist ko, and sinubmit po yung sa lawyer ko, and then the lawyer is starting the processing para magkaroon na po ako ng slots sa court. Ang court ko po ay sa Butuan, napakalayo po, di ba? Kaya that time nang mag-hearing po ako, very complicated kasi nga that time ay COVID po, so hindi ako makapunta, kaya na-postpone na naman po yun. Kaya after ng COVID, mga 2 years siguro, pinorse ko na po yung lawyer ko kasi kailangan ko po ng annulment papers para sa mga documents ko dito, sa insurances, pagpalit ng apelyido, kasi useless din naman po kasi matagal na rin naman po kami hiwalay, almost 25 years. So ano nga naman ang gagawin ko sa name ng ex-husband ko? So of course yung mga anak ko, siya rin po magdadala. Sa kabilang banda po, naging worth it naman, kaya lang po almost 500,000 ang nagastos ko kasi po one time po ako nag-attend ng hearing, pumunta ako ng Butuan, yung pamasahe, yung syempre yung mga pagkain ng lawyer doon, yung pinagkakatiwalaan ko doon na si Ruby, kailangan din ko pong maglagay. Tapos may mga kailangan pa pong gawin na kailangan ka rin maglagay-lagay, ganun po yun. Kaya kung tutuusin po, almost 500,000 ang nagastos ko dahil lang sa annulment na to. Ito po yun, natapos na rin. So ang original po nito ay nasa embassy, kasi nagpalit ako, nakalimutan na ilagay sa sobre yung original. So guys, napakahirap po, diba? Nung na-process ako, kailangan po
sa court. Nung na-approvean po pala yung annulment ko is January 3. So this year only 2024. So after po nun nagpalakad agad. Nung nalaman ko po yun, grabe ang tuwa ko. Pero hindi pa po yun, nasa 1/4 pa lang ako ng pagpaprocess. So kailangan ko pong malaman, naghintay na naman po ako ng 3 weeks or 1 month and a half para sa finality ko po. Finality papers. Meron ba ako dito? Certificate of finality. Yun po yung kukunin doon sa Manila, sa may Makati yata yun. Pinakuha ko lang po doon sa anak ko. Parang nawawala. Basta't ganun po yung finality. Pumunta po yung anak ko doon at kinuha. And then kailangan po namin dalhin yon sa kailangan po ulit malaman yon ng Butuan para i-process po nila doon ang mga papers, dahil hindi pa po tapos at pwede pa rin pong mag-demand yung ex-husband ko, kaya kailangan bilis-bilis yung kilos. And then nagbayad na naman po ako doon sa loob for formality para mapadali po yung mga documents ko. And then after po nun, hinintay ko po ulit yun ng mga 3 months. 3 months po ulit yung paghintay. Diba guys, hintay ng hintay. Kaya kailangan po yun talaga yung tiyaga natin dito. Ang effort, ang stress na lagi akong nagtumatawag. Kaya ako na po nagpa-process noon, hindi ko na pinaprocess yung lawyer ko. Kaya ako na po mismo nag-process ng sa akin kasi mas mabilis po. Kasi ang mga lawyer ngayon, kung sino yung dumarating ng mga bagong client, yun yung hinihintay nila. Kaya ako na po nag-process din. After makuha ko yung certificate of authenticity sa Butuan, tapos yung mga other documents na galing po sa Butuan trial court, tapos Butuan City Hall, lahat po yun. Tapos pinorward po sa akin ni Ruby, yung secretary ng lawyer ko, kasi yun na yung kinausap ko para sa pag-process ng annulment ko. And then dinala ko po yun sa dait kung saan kami ikinasal ng ex-husband ko. So sa pagdating po sa dait, everything is complete po. So mas mabilis po sa dait kasi nga classmate ko po yung naandun sa City Hall na pwede ko mapag-usapan for urgent. Pero po, very legal po yung pag-process niya. So, doon po, pinoward niya kaagad sa NSO yung lahat ng papers ko po, yung mga documents. Kaya napadali po yung at naghintay na naman po ako ng sabi niya 3 weeks. Pero po, natagalan po yung paghintay ko is almost 2 months and a half. Pero po yung paghihintay po ng marriage contract na may na okay na may ito na nga ito po yun yung nasa tabi, ibig sabihin po approve na po yung annulment. So laking tuwa ko po nang ma-receive ko to na meron na. And ang nakalagay po dito ay naka-declared ang void, null and void. Ibig sabihin po wala na po kami totally ng ex-husband ko. Kaya I'm very thankful po sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa family ko, at sinuportahan nila ako. Matagal man po yung proseso, pero pasasaan din po at makukuha din natin kunting tiyaga nga lang po sa pakikipag-usap. At kailangan po talaga ng pera dito, hindi po basta-basta. Kaya po nakakaawa po yung sa atin na nagpapakasal at hindi na po naging healthy yung relationship nila at magkahiwalay. Ang hirap po magpaanal sa Pilipinas. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. And then after po nito, pinadala po ng kapatid ko yung lahat, yung ito, tapos yung lahat ng documents, kasi kailangan dito sa Switzerland to change my passport. At nagpa-change na rin po ako dito sa birth.
kung saan yung lugar ko, kung saan ako nag-work. At after pumunta po ako sa Bern, kinuha nila itong documents ko, yung birth certificate, nag-sign ako doon na ano na ako, change passport ko ako na back to single. So, kasi po kailangan ko talaga sa mga insurances dito to change so, after 3 weeks po, na-receive ko na po yung new passport ko. Wala pa pong tatak yan. New passport ko. At wala pong tatak. Kasi bagong pangalan po. Back to single po. Kaya laking pasalamat ko, especially sa God na lagi pong pinagdadasal ko na matapos na ang lahat. Hindi man po binibigay niya ngayon, kundi konting paghihintay po natin. Kaya kailangan hindi po natin apurahin, di ba? Kasi tayo din po naman may stress. At the same time, kumikilos din po tayo. Kasi sa lahat ng bagay, kailangan po natin tandaan na ang Diyos ay hindi basta-basta ibinibigay yung kahilingan natin. So, sa ngayon po, sa tagal ng ginagawa ko, worth it naman po. At maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo sa vlog ko ito. Blinag ko po ito para po makakuha kayo ng idea kung paano po magpa-anal at paano po i-process yung papers. Hindi man po malino kasi very short video lang po ito, pero I hope that na nakapagbigay ako ng konting idea para sa inyo. At sa lahat po ng nagpapa-anal dyan, konting tiis, makukuha nyo rin po. At piliin nyo po ang lawyer na mapagkakatiwalaan at hindi po fake. Kasi po marami po ang naluloko dahil lang sa annulment. At kailangan pong magtiyaga tayo. Hindi lang po ang lawyer iasa natin, kundi tayo rin po kailangan natin kumilos. Bye guys! I hope that you learned something from me today. And I hope I will help for this issue, for the annulment. And guys, this is it. Na-receive ko na po yung bago kong passport back to single. Bye!